Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang nagigipit sa batas sa pagsisinungaling kumakapit. Yan ngayon ang mga nararanasan ng mga individual na itinuturo ngayon na kumubra ng pera o kinabukasan ng ating mga pamilya. Well, magbalik tanaw tayo. Si dating Congressman Zaldico ang itinuturo noon pa ni Vice President Sara Duterte ang isa sa humahawak ng pondo ng bansa o ng Kongreso. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico. Dating Congressman Zaldico ay itinuturo si Vice President Sara Duterte na kumubra ng 125 million pesos na confidential fund. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po dahil ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Unit ang tanong, pinaniniwalaan ba siya o pinaniwalaan ba siya ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte? Ang sagot, hindi. Pero ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, yes, of course, pinaniwalaan siya. Sa panahong hiyon, hindi niya tinigilan si Vice President Sara Duterte sa pag-iimbestiga sa loob ng Kongreso. Habang iniimbestiga niya si Vice President Sara Duterte, ito rin ang panahon na itinuturo ng mga ibang individual sa Kongreso ngayon at Senado na kumukubra ng bilyong-bilyong pera si Zaldico. At ito rin ang panahon na nagdidiwang pa ang ibang mga kurakot, mga individual sa Kongreso, Senado at maging ang mga individual na kontraktor habang hindi pa alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang pinagagawa. Namayagpag ang pangalan at kapangyarihan ni Zaldico noong nagsimula ang 19th Congress dahil siya ang inappoint bilang House Chairman ng Committee of Appropriation. Isa sa may pinakamakapangyarihang posisyon sa Kongreso. Ika nga ni Vice President Sara Duterte, siya ang may hawak ng pondo o budget ng ating bansa. Mag-fast forward na tayo. Ito na ang kinatatakutan na araw ni Zaldico at ibang mga kurakot dito sa ating bansa. Dahil noong July 28, 2025, sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ginulat ng presidente ang buong Pilipino. Ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga maanumalyang flood control project nitong mga nakaraang taon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yes, ang Pangulo at si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbunyag ng mga maanumalyang flood control project sa kanyang araw ng SONA. Ang nangyari, hindi lang tayong nagulat mga Pilipino, maging si Zaldico ay nagulat sa revelasyon ng Pangulo at nangyari, lumipad siya patungong pa ibang bansa dahil ika nga medical reason ayon sa kanyang mga abogado. Pagkatapos ng SONA ng Pangulo, nagsimula na ang mga investigasyon at hearing sa loob ng Senado, maging sa Kongreso, maging sa bagong itinayo na ICI, Independent Commission of Infrastructure. Sa tatlong investigasyon at hearing na to, isa lang ang itinuturo na mastermind, si Zaldico. Dito na nagsimula na sumiklab ang galit ng bawat mga Pilipino dahil naramdaman ng bawat mga Pilipino na ninakawan ang kanilang kinabukasan kasama ng kanilang mga anak at mga pamilya. At dito rin nagkaroon ng iba't ibang mga kilos protesta sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nang naramdaman na ni Zaldico na siya na ang itinuturo na mastermind sa maanumalyang flood control project, naramdaman niya na rin na seryoso ang Administrasyong Marcos na busisiin at panagutin ang may sala sa flood control project. Dito na tila napaisip si Zaldico. Tuluyan, hindi na siyang umuwi sa ating bansa at nanatili na lang sa iba't ibang parte ng lugar sa buong mundo. Sa makatuwid, helpless, no choice, wala nang kakampi, wala nang matakbuhan. Pero take note, bilyon pa rin ang kanyang hawak na pera. Well, dito na tayo sa main at latest part na kung saan kailangan na ni Zaldico na maisalba ang kanyang sarili at magturo na at gamitin ang kanyang talent na magsinungaling. Dahil ika nga, nasa dead end na at wala nang malabasan si Zaldico. Kaya naman itong mga nakarang araw, well, hindi na nakakagulat. Dahil ang pagsisinungaling, mananatili sa isang tao. Pinaratangan niya si Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na kumubra na bilyong pera itong mga nakaraang taon. Ika nga, mga maleta, tambak-tambak. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Napaka-timing, ilang araw bago ang kilos protesta na tila lumalabas, siya ang biktima
siya ang inosente at kailangan paniwalaan siya. Sabi ika nga ni Zaldico sa kanyang mga inilabas na ala Netflix, may part 1, may part 2 na wala akong nakuhang pera. Wala pong perang napunta sa akin. Pero maraming naglabasa sa social media ang kanyang bilyong-bilyong mga asset. Merong mga aeroplano, helicopter, private jet plane, mga mansyon, mga iba't ibang mga properties, mga alahas. Totoo ba na wala kang nakuwang pera? Ngunit ngayon, ang tanong, pinaniniwalaan ba siya ng mga taga-suporta ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Of course, hindi. Ayun naman, magtanong ulit tayo, pinaniniwalaan ba siya ngayon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte? Of course, yes. Well, balikan natin ulit. Tandaan, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Baliktarin mo man, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Paano mong paniniwalaan ang isang tao o politiko na minsan lang nagsinungaling at kumuha ng kinabukasan ng iyong pamilya? Paano mo paniniwalaan ang isang tao na minsan na napaiba-iba ang kanyang mga salaysay? Ngayon, ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang tila naloloko na sa kanyang mga palabas. Na tila hanggang ngayon, hawak niya ang bilyong-bilyong pera na hindi niya pa rin isinusuli sa kaban ng bayan. Ito daw ay ayon sa mga witness at iba't ibang mga individual na siya mismo ang itinuturo. Niniwalaan mo pa ba siya? In character, Zaldico. Biktima ba? Inosente? Suspect ba? O tila nilalaro niya ang buong Pilipino? Huling tanong, may kredibilidad ba ang isang tao na minsan nang kumubra ng kinabukasan ng iyong anak? Kinabukasan mo na dapat hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi tayo naghihirap.